Muscle at ligament sprain, mga tip para tulungan kang maharap ito. Ang muscle sprains at ligament tears ay isa sa mga pinakakaraniwang pinsala na regular na nakakaranas ng mga medikal na practitioner. Ang mga pinsalang ito ay masakit at maaari ring limitahan ang paggalaw ng isang tao, hindi na kailangang sabihin. Gayunpaman, may mga simpleng bagay na maaaring gawin sa sandaling mangyari ang pinsala upang mabawasan ang epekto ng pinsala, mabawasan ang mga sintomas, at mapabuti ang paggaling. Ang sprain ay isang punit ng ligament. Ang ligament ay may pananagutan sa pagkonekta sa mga hibla ng tisyo na nag-uugnay sa buto sa kalamnan. Kapag ang sprain na ito ay nakakaapekto sa kalamnan o maging sa litid, ito ay kilala bilang isang strain. Ang mga sprain ay napakakaraniwan at maaaring mangyari dahil sa pagkahulog, pag-twist, o impact. Ang pinakakaraniwang apektadong bahagi ay ang mga bukong-bukong at pulso. Nangyayari ang sprains kapag may humila o twist ng bukong-bukong o ang joint. Ito ay karaniwan sa mga atleta at maaaring sanhi ng paulit-ulit na paggalaw sa mga tuhod, pulso, siko, at iba pa. Ang pinakakaraniwang sintomas ay pananakit, pamamaga, limitadong paggalaw, at kung minsan ay pasa. Ang antas ng mga pinsalang ito ay depende sa kalubhaan nito. Ang pinakakaraniwang paraan upang gamutin ang mga naturang pinsala ay ang mga sumusunod. Isa, RICE therapy. Ang RICE ay isang acronym para sa pahinga, yelo, compress, at elevate. Pahinga kaagad ang apektadong lugar sa pamamagitan ng pagtigil sa anumang karagdagang aktibidad. Lagyan ng yelo ang lugar gamit ang isang ice wrap, na ang mga ice cube ay nakabalot sa isang tuwalya o isang cotton cloth. Ulitin ang pagsasanay na ito kung maaari sa bawat 20 minuto. Bawasan nito ang pamamaga at sakit. I-compress ang lugar gamit ang lambanog o pambalot. Makakatulong ito sa pagbawas ng pamamaga. Itaas ang apektadong bahagi kung maaari sa itaas ng puso. Makakatulong ito na kontrolin ang daloy ng dugo at sa gayon ay mabawasan ang pamamaga at pananakit. 2. Pagkontrol sa pananakit. Kung may pananakit na nangangailangan ng gamot, gumamit ng mga non-steroidal na gamot tulad ng ibuprofen o acetaminophen. Kung ito ay isang bata na nasugatan, ito ay ipinapayong magbigay ng mga non-aspirin. 3. Humingi ng propesyonal na tulong. Karamihan sa mga sprains ay maaaring self-limiting sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, ipinapayong humingi ng medikal na tulong kung may matinding pananakit, pamamaga, o pamamanhid, bukas na mga sugat o pasa, o kawalan ng kakayahang ilipat ang kasukasuan. Maaaring magpasya ang doktor na gawin ang mga sumusunod. Isa, pag-scan o pag-imaging upang maiwasan ang anumang panloob na pinsala sa hard, soft tissue tulad ng bali o pagkapunit. 2. I-immobilize ang joint gamit ang splint o cast. 3. Magsimula ng physical therapy kung may matinding sakit at kawalang kilos. 4. Surgical repair kung may pinsala sa ligament. Ang isang salita ng pag-iingat sa mga atleta o mga taong napaka-aktibo sa pisikal ay upang maging madali sa joint. Sa kasabikan na mabilis na makabalik sa kanilang nakagawian, higit pa at matinding pinsala ang maaaring idulot. Ito ay maiiwasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras para sa kumpletong pagpapagaling. Kung nais mong talakayin ng tungkol sa anumang partikular na problema, maaari kang kumonsulta sa isang orthopedist. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.